Hi everyone, it's me again, Miss Ella, your loan consultant. Okay, so magpapatuloy na po ako sa video ko or sa discussion ko about OFW and Seafarer loan kasi ang dami-dami na pong nagme-message sa akin. And thank you so much guys for subscribing my video, my YouTube channel, and sana po patuloy po kayong manunood sa aking mga video, especially po sa mga OFW po and Seafarer na gustong mag-loan. Okay, so magpapatuloy na po ako. Okay, since tapos ko na po yung na-discuss yung qualifications ng OFW and Seafarer, so dadako na po tayo doon sa requirements, kung ano ba yung mga requirements ng mauna tayo sa OFW, okay, na on board. That means nasa ibang bansa na. Okay, uunahin muna natin si OFW na on board na nasa ibang bansa or nasa ibang bansa na. Okay, so sa hindi pa nakapanood ng qualifications, manood muna kayo sa part 1 and part 2 and then proceed kayo dito sa part 3 which is the requirements of the OFW. Okay, so ngayon is dalawa lang munang i-discuss ko kasi marami kasing katanungan about doon sa i-discuss ko ngayon. Okay, uunahin natin si one of the requirements of the OFW loan is the government IDs. IDs kasi dalawa po. Okay. So, kailangan po ni si Pat Credit ng dalawang valid ID. Okay. So, ito po ang mga list ng mga valid ID. National ID, passport, driver's license, UMID, SSS, PRC, NBI clearance, Pag-ibig, and PhilHealth. So, yun po yung mga government ID na kailangan ni si Pat Credit. Tanong, ma'am, isa lang po yung ID ko, government ID ko, isa lang po. Pwede ko bang gamitin si student ID? Okay, so pwede pong gamitin si student ID at isang government ID. At least may isang valid ID na government ID na may pakita. So ma'am, wala po talaga akong national ID. So anong gagawin ko? Kumuha po kayo ng barangay ID or NBI clearance kung wala po kayong valid ID. NBI clearance is okay na po. And then yung ID na student ID or employee IDs. Halimbawa, nagtatrabaho kayo sa dito kayo sa Pilipinas, kayo ang principal borrower ng OFW. Then yung nagtatrabaho kayo sa isang private company. So pwede niyo gamitin ang ID niyo and then isang valid ID. Okay? So yun po ang mostly katanungan, ma'am. Isa lang po yung valid ID ko. Ano pong gagawin ko? Pwede po kayong kumuha ng NBI clearance or barangay ID. 75 pesos lang siguro. Iwan ko nung last ko kasing kuha is 75 pesos yung binayaran ko. Iwan ko ngayon. Baka nag 150 na. Hindi ko alam. Depende kasi yan sa barangay. Or magkuha kayo ng NBI clearance. So yun yung pinaka the best na kunin. Okay? So, ano pa bang mga mostly tanong? Yun lang naman kasi isa lang daw ang kanilang government ID. So ano ang gagawin? Okay. So as doon naman sa ibang bansa, ma'am, wala akong ganito. Only passport lang talaga ang meron sa akin. Okay na yun. Passport is okay. Kasi government ID na siya. Okay, so next is the proof of billing under co-borrower's name or sa OFW or sa wife or sa dito principal borrower. So, dapat nakapangalan talaga yung proof of billing na yon. So, ano bang example ng proof of billing, ma'am? Kasi ang daming nagtatanong. Yung bill ng kuryente, tubig, at yung internet connection. And then, naka-address doon sa current address mo. That means, sa tinitirahan ng wife mo, ng anak mo na pinapadalhan mo. Okay? So, ma'am, yung bill namin is nakapangalan po sa magulang namin. Ma'am, yung bill po namin is nakapangalan po sa tita namin. Ma'am, yung bill po namin is nakapangalan po doon sa lolo namin. So, ano ang gagawin? Must secure a barangay certificate or a barangay residency na proving na doon kayo nakatira sa bill na may address na nakapangalan sa tiyuhin, sa mama, or sa auntie ninyo. Okay? Para kasi yan mag-exact si current address ninyo at si proof of billing. Para anytime kapag hindi kayo nakabayad sa inyong niloan, at least malocate kayo ng collector. Opo, may collector po kami once na hindi po kayo nagbabayad on time. That is why very strict po sila in terms po sa mga address na yan. So kung ang gagawin niyo hindi nakapangalan sa inyo, must secure a barangay certificate or barangay residency proving na magkapariho yung barangay certificate na yon doon sa bill ng tita ninyo. Okay, so dapat po ganun ha. Okay, so tandaan yung una at pangalawang requirements, government IDs, and the proof of billing. Okay, so sa next video is ipapatuloy natin yung mga requirements na madali lang.
Okay? So, yun lang po at maraming salamat.